Good morning, good evening sa ating lahat. Andito ulit tayo kasi para i-share ko sa inyo kung ang aking karanasan dito sa ibang bansa sa pagiging isang OFW. Ang OFW ay hindi isang pakikipaglaro o pakikipag habulan ng tagumpay sa bawat isa. Ang OFW para sa akin ay isang pagsisikap para sa pamilya natin. Narito yung panahon ng tagtuyo, talagang mag-isa lang nating nilalabanan ang ating kalungkutan dito sa ibang bansa. Hindi lahat ng nasa ibang bansa ay tagumpay. Siguro nararanasan ninyo yan. Kahit pa ikaw ay may pamilya o ikaw single, lalo na nagtatrabaho sa isang bahay. Naroon ang laging nakakulong ka, hindi mo alam ang nangyayari sa labas. Ang isang OFW ay isang pakikipagsapalaran. Ito ay nararanasan ninyo. Sa tingin ng iba, isang mayaman. Oo, mayaman sa pakikisama. Ang OFW, pag may sakit, mag-isa kang gagapang, mag-isa mong aalagaan ang sarili mo. Pero sa kabila ng lahat, pagdating ng nasa harap ka ng camera, lagi kang nakangiti, pero deep inside masama ang loob mo. Ibang iba yung nasa sariling atin, malaki ang pagkakaiba. Pero dapat tayong, sabi nga nila, dapat tayong mangibang bayan para malagpasan natin ang kahirapan. Ang OFW parang iyan, parang puno ng kahoy, may panahon ng taglagas. Sana na nararamdaman din ninyo kung paano maghirap ang isang OFW. Bilang isang OFW, sa tagal ko na dito sa bansang kinaroroonan ko, siguro naranasan ko ang lahat, ang pakikisama. Number 1 talaga, yung pakikisama sa kapwa. Yun, tiyaga sa trabaho. Yung pagdating, naranasan ko yung, nung bago pa ako dito, naranasan ko yung, siguro 3 days pa lang ako, hindi pa ako pinapapasok ng aking amo sa salon kasi kailangan ko pang magpahinga. May jet lag pa, kumbaga. Pinipilit kong matulog pero hindi ako makatulog. Iniisip ko yung naiwan ko sa Pilipinas. May 5 akong anak sa Pilipinas. Single mother ako. Talagang napakahirap. Maliliit pa sila nang iwan ko sila. Ngayon malaki na, alhamdulillah. Nakahakbang ako ng 1 hakbang hanggang 3 hakbang hanggang 4 na hakbang, pero hindi pa rin po tayo isang mayaman lang tayo sa pakikisama. Ang hanap natin ay tamang-tama lang sa ating mga anak, sa ating sarili. Sino sa inyo dito ang sobra-sobra ang hanap? Siguro mahirap pagtakip, parang nasa harap lang tayo na salamin, na mahirap takpan talaga ang nararamdaman mo. Naroon yung nakikisama ka na ng maganda sa kasamahan mo sa trabaho, pero deep inside, sa likod pala may nasasabi pa. Sino ang nakakaranas ng ganun? Bilang isang OFW, narito ang sobrang sakit ng kalooban, lalo na araw ng Pasko, yung kaarawan ng anak mo, yung makikita mo ay masayang-masaya sila doon sa picture lang. Nung pumarito ako, wala pang mga video call. Siguro
1 year bago magkaroon ng video call. Dumating ako dito, nanghihiram pa ako ng cellphone. Tuwan-tuwa naman ako. Kasi, nakakausap ko ang anak ko sa cellphone. Halos maiyak-iyak ako. Iyon pala, malaki na ang nagagastos ko. Di ko pa alam kasi yung real at saka piso magkaiba nga pala. Narito nga pala ako sa ibang bansa. Parang nagising ako sa katotohanan. Napakahirap po ng isang OFW. Sana maano din ng mga pamilya natin sa Pilipinas yung ating pinaghihirapan. Di ba? Hindi lahat bigay dito, bigay doon. Ang isang OFW, kahit pa may pamilya ka, sa ibang bansa ka na nagkapamilya, pero naroon pa rin yung paghihirap mo, baga. Naroon pa rin yung paghihirap mo. Talagang anong-ano ka talaga. Sagad ka na sa hirap, lalo na yung nag-iisa ka na, tutulog ka na. Oh, di ba? Ang OFW laging nakangiti. Kasi gusto nila maging masaya ka. Kumbaga, laging nakangiti. Yun ang pang-akit sa mga tao sa Pilipinas. Maganda pala sa abroad kasi siya, laging nakangiti ang tao, naganda. Hindi lahat po naganda. Tingnan na lang natin sa personal. Pag maganda ka, talagang maganda ka. Kumbaga, maswerte ang OFW na sa bansang kinaroonan nila na nakakasimba sila. Pero kung kagaya ko, yung pag-araw ng Kapaskuhan, yung patuloy pa rin ang trabaho natin. Napakahirap, diba? Pero maganda ang tanawin, pero mas maganda sa Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko. Ang masasabi ko sa isang OFW, tiyaga, pagtitiis, pakikisama. Yun lang ang importante. Maswerte ang OFW na mapuntahan na boss nila, napakabait. Yung talagang makadiyos. Yung alam niya ang karapatan ng isang manggagawa. Napakaswerte talaga. At may mga OFW din namang matitigas ang ulo. Kahit hindi dapat ginagawa nila. Sa bandang huli, sila din ang nagsasuffer. Diba? Okay, bye-bye na. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko. I awoke all alone on a Sunday playing games with the names in my head. It's a shame I can't change. Maybe one day you come crawling back to me instead. We keep spinning in this game, no one's winning. If we just take a little more time, I could breathe and relieve the anxiety just knowing you'll always be mine. Maybe I believe in the language of love. It's written in the heavens and the stars up above. It takes a little patience, but if you give enough, it'll work out right. It just takes a little time.